Yo, what's up? This is I2K mula sa Sundalo ng Tunggalo. At ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Magbibigay ulit tayo ng isang reaksyon dito sa video niya. Okay guys, simulan natin. Samahan nyo ang panoorin at magbigay ng komento rito. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Alan Peter Cayetano nagpakitang gilas sa pagdinig sa Senado. Ngunit hindi nakaligtas sa mata ng mapanuring mga tao. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa kaipalan di umano ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi nga ito nakaligtas sa mata ng mapanuring tao at pinalahanan pa siya sa kanyang ipinangakong 10,000 piso. Talaga hanggang ngayon yun parang pinambabato sa kanya, yung 10,000 ano. Sabay kahit sino naman, kahit ako di ko makalimutan yun, yung pangako niya kasing yun na hanggang ngayon di pa natutupad, di ba? Siyempre yung mga tao talaga aas at aasa ron, di ba? Yun ang pagkakamali ni Cayetano, pinangako niya tas di niya tinupad. Siyempre yung mga tao ngayon maghihimutok yung mga ngayon. Matapos di umano nitong makisawsaw sa issue ng mga OFW na binuksan ni Senator Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado. Kamakailan nga ay tinalagang chairman ng Committee on Migrant Workers ang panibagong senador na si Raffy Tulfo at matapang ang kanyang naging mga hakbang para maprotektahan ang ating mga kababayang OFW. Inilabas din niya ang mga reklamo ng mga manggagawang Pilipino, lalo na sa gitnang silangan na laging may naapi at nagagahasa at minsay kinikitilan ng buhay. Sa naturang pagdinig sa Senado ay umeksena di umano si Senator Cayetano na tila baga nagbubuhat ito ng sariling bangko. Dahil ayon pa sa kanya, marami siyang ginawang hakbang noon upang makatulong sa ating mga kababayang OFW. Subalit, hindi kumbinsido ang taong bayan sa mga mabuluklaking salita ni Senator Cayetano dahil aniya sa loob ng mahigit 1 dekada na bilang senador nito ay wala silang nakikitang magandang nagawa ni Cayetano. Biruin mo haba ng panahon na yun, 1 dekada, 10 taon na hanggang ngayon sabi-sabi daw nila na hanggang ngayon wala daw siyang naipapakitang nagawa, di ba? So 1 dekada na yun, dapat naibigay niya sana ng 10,000 ng bawat Pilipino, bawat tao. Hindi niya rin may sisi mga tao sa kanya ngayon. Sa ating bayan at pinaalahanan pa siya sa kanyang ipinangakong 10,000 piso na hanggang ngayon hindi pa niya naibibigay. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento. At ayon pa sa kanila, Senator Alan Cayetano, alam mo na pala ang problema ng mga OFW. Ang tagal mo na dyan. Bakit hindi mo ginawa ng paraan? Yun na nga yung pa isang tanong dun Alam na yung problema. Alam niyo yung mga problema ng mga OFW. Bakit ngayon pa siya nagsasuggest ng mga ganyan? Dapat noon niya pa sana inaksyonan, di ba? Ginawa ng paraan. Hindi yung ngayon lang siya pa-epal, pabida lang ba ganun? Paraan. Mabuti pa si Idol Raffy Tulfo. Bago pa lang aksyon agad. Mabuhay ka, Idol. Hindi pa kasi Senado si Raffy Tulfo. Marami na talaga siyang nagagawa. Although bagay naman talaga siya rito sa pagiging Senado. Yan yung mga talagang kaupo pa lang nila. Nakikitaan mo na sila kung ano yung mga nagagawa nila. Hindi ba? Huwag na nating pakinggan yan si Tano. Sa kadapag na ibigay na niya yung 10 kikong 1,000 bawat pamilyang namuti na ang mga mata sa kaiintay. Siguro kahit may ibigay ni Cayetano yung 10,000 na yun, wala yung tiwala ng mga tao sa kanya, wala na. Sirang-sira na.
Kaya siguro sa susunod na eleksyon, ewan ko lang, milagro na lang kung makakalusot pa to si Cayetano. Salute Idol Rafi Tulfo. Oo. Basta Tulfo Brothers, maka-Diyos, makabayat, makataot, makabansa. God bless po, mabuhay po kayo mga idol. Bakit nakalusot itong Cayetano? Iubod ng kontra yung pangako niyang 10K. Grabe naman pangal, Cayetano. Wala, anong klaseng pangako yun? Ngayon lang ako nakarinig ng 10K kada pamilya. Nakikisawsaw sila sa isang baguhan. Katagal na nila sa Senate, walang nagawa. Sige idol, ipakita mo Diba? sa kanila. Sampal sa pagmumukha nila yan. Kung sino pa yung kaupo, siya pa yung nakaisip ng bagay na yan. Samantala yung mga dating nakaupo na alam na nila yung problema, hindi pa nila na-actionan, di ba? Buti na lang talaga, may Rafi Tulfo tayo. Ang tama para mahiya sila at matuto. Cayetano, ano na nagawa mo? Parang paepal ka lang. Dekada ka na nasiserbisyo. Kawawa mga OFW. Sa tagal mo na sa Senado, Senator Cayetano, bakit ngayon mo lang yan nasabi? Dapat noon pa. Dahil alam mo pala na may kamalian sa seminar ng OFW. Sana, ginawan mo na ng batas. End quote. Sir Alan Peter Cayetano, that we will take note and I'll talk to my staff to make sure na included yan sa record namin. Yes. And I'll give you just an insight with my experience kung bakit napakahirap. Alam niyo po nung ibabansa natin sa Kuwait, ang nagrarally po yung mga recruiter at yung iba pa nating kababayan eh. Bakit po? Kasi napakamahal po ng charge ng both recruiter on the side ng Kuwait at sa Pilipinas. So dalawa po problema, yung kafala system, which is the sponsorship system. So pagdating doon, you cannot do anything without your sponsor. Kukunin passport mo, hindi ka pwedeng lumayas. So katulad po ngayon, no, after 2018, nakumbinsin natin ang ating mahal na Pangulo at Kabinete, and thank you to the Senate during that time, from 100 million, ginawa ng 200 million yung legal assistance fund. At nung araw, hindi pwedeng yung abogado ay pumasok pag sa pulis pa lang. Dapat nasa korte na. But during my time there, I'd like to thank Yusek Sara Ariola who's here today. Inayos po nila na nasa presinto pa lang at saka naka-retainer na ang mga abogado dun sa mga lugar na maraming problema, no? Kasi minsan pag nasa kulungan na, mabigat na yung problema. But my point is, Your Honors, my dear colleagues, is that yung and also the assistance to national, no? It was from 400 million increased to 1 billion. Halos hindi natin nauubos yan until nagka-pandemic. So ang problema ngayon hindi yung pera. Ang problema ngayon yung kafala system and together with yung laki ng binabayad. So kung ikaw ay isang ordinaryong family sa Kuwait at 100,000 halos abot ng milyon kung isa o dalawa kasambayang kukunin mo, natural galit na galit ka pag lumayas. Kasi you'll have to pay the same amount. So this was something that we tried to talk again, pero medyo hindi nagsasama-sama at iba't ibang mahensya. Believe it or not, Your Honor, Senator, pangalawa't huling sumbong ko to sa iyo, sumbong kay Senator Tulfo. When I asked for a meeting of all agencies and all departments that have anything to do with OFWs, and we sponsored it sa DFA, so pati DepEd, meron po silang tungkol sa OFW. Yung sa Muslim Filipinos, meron po sila tungkol sa Hajj. Yung pong Commission on Filipinos Abroad, no? Alam mo, halos mag-iyakan kasi first time daw na nagkaroon ng ganung pagsasama-sama. At nung umalis ako to run for Congress, sinabi ko kay Secretary Bello, Sec, co-chairman ka ha, ituloy mo. I don't know why hindi na nagkaroon ng ganon. So I'm hoping now through your committee, lahat ng ahensya that has to do with OFWs, including TESDA, because bumabalik din yan for retraining, di ba? Would be able to find a home and a venue with you na sila magkausap-usap, no? So the point I'm making here is that if itatago nila yung katotohanan na pera ang dahilan kaya hindi natin tinitigilan ang padala, pero hindi gumastos kasi ng malaki. So it's no excuse, di ba? Kahit gumastos ka ng malaki, hindi mo dapat saktan, hindi mo dapat abusuhin. But now you will understand why they start looking at them as property. Kasi feeling nila sa laki ng perang binayad nila, amin ka. And sadly, minsan pag may naabuso at may nagre-rape, yung ibang labor attaché, hindi ko nila lahat
very minimal. And minsan sa embassy din. Ang nakikiareglo pa, opisyal natin. Nangyari mismo sa kapitbahay ko. Umuwi, utang-utang, pumunta sa akin. I think at that time, konsehal pa lang ako. Tapos sabi sa akin, sir, ubus kami ng utang kami. Sabi ko, don't worry, sa batas, solidarity liable ang iyong recruiter. Habulin natin, yung sweldo mo at danyos makukuha natin. Kausapin ko tatay ko, bigyan ka ng libreng abogado. Alam mo sagot niya? Hindi sir eh. Yung labor attaché kasi at saka yung sa embassy doon, pinapirma ako na kung pauwiin nila ako, hindi ako magrereklamo. Bakit po hindi malaman ng Pilipino yung gagawin? Kasi po kulang ang pre-departure orientation seminar. And just one detail. When I was going around the lines sa DFA, yung Kumbaga, nung part na konsel pa lang siya yun, di ba? Alam niya na yung mga bagay na yan. Dapat, nung lumapag siya bilang sa Senado, dapat ginawa niya sana action yan. Tapos yun, di ba, balik niya ilang taon na nakalipas, o sabihin natin may isang dekada, di ba? Wala. mga paalis. Sablay talaga si Cayetano. Kaya sino ang boboto rito? Malamang bobo. Tinatanong ko sa kanila, may number ba kayo ng embassy? Sabi ko, gaano ba kahirap na isaksak natin sa passport nila na may emergency numbers, yung embassy, may website, may Facebook, etc. Para naman alam nila na kung may kailangan. Bakit ko po alam na hanggang ngayon effective to? Kasi po nung bago yung Clark Airport, pinasyalan ko, hinihingan ako ng calling card ng mga ng mga OFW at sabi, sir, para may matawagan naman kami kapag ka nagka-problema. Ibig po sabihin, umaalis ang mga kababayan natin, ang alam lang nilang number, yung recruiter nila at yung sasalong recruiter doon. Senator Alan Peter Cayetano, I would like to put it on record, Madam President, so that everybody will know. I think 3 years ago, I went to Malacanang to meet with then DOF Secretary Alan Cayetano and PMS Secretary Bongo to seek their help kasi nga po merong mga inaabuso ng mga OFW, tina-traffic, pinapasok po sa prostitusyon. I asked for their help and the two gentlemen were able to help me. If I forgot to thank you then, I'm thanking you now, both gentlemen. And doon po sa sinabi kanina ni Senator Cayetano, yung sa passport na kinukumpiska, tama po kayo, hindi po dapat yan kinukumpiska. May patakaran na po, may pag-uusap na hindi dapat kinukumpiska yung mga passport para in case of emergency. Yun ang po pinaka-ID nila na para sila ay pwedeng humingi ng tulong sa embahada natin o sa mga pulis doon. The problem is, hindi po sinusunod yan ng mga employers, particularly mga Arabo. So there are so many times na kapag yung OFWs natin nakaalis ng bahay o tumakas dahil hindi na po nila matanggap yung pang-abusong na kanila pong nakukuha mula sa employer, sila po ay hinuhuli ng pulis dahil nga po wala silang passport. At ang masaklap po nito, meron na pong ebidensya na sila po inabuso, marami na mga bruises, marami na pong indikasyon na talagang they were tormented, pero hindi po sila pinaniwalaan ng mga otoridad, ng mga pulis na Arabo. Yung po ang pinakamahirap kasi, Madam President, sa Saudi, nagkakampihan sila. Parang sinasabi nila sa ating mga OFW, nito mga pulis na Arabo, kasalanan mo kung ikaw ay na-rape, kasalanan mo kung ikaw ay minaltrato kasi pumunta ka rito. Kung wala ka sana rito, hindi ka sana naabuso. Yan po kadalasan narinig ko po na sinasabi po ng ating mga OFW kapag sila po ay nagpag-usap sa mga pulis doon sa Saudi, hindi po sila tutulungan. And I may add also doon sa sinabi po ni Senator Cayetano, totoo po, kailangan nila ng numero ng ating mga embahada para sila po ay matulungan. But in some cases, marami na po ako natanggap na reklamo na kapag tumatawag po yung ating mga OFW, distress OFW sa Polo, hindi po sila sinasagot o walang sumasagot. And I can still remember up to this very moment, this was many years ago, ako po mismo tumawag sa Polo. Yun po ay mga bandang lunchtime. At nung tawagan ko po yung Polo para ilapit po yung reklamo ng isang OFW, ang sabi po ng taga-Polo mismo sa akin, pasensya na kasi ako'y nagbibilliards. Ayoko madisturbo. Ganun po kalala ang sitwasyon noon. Pero nagbago na po ngayon dahil wala na pong kinalaman ang POEA, ang Polo, ang OSWA at ATN. Yan po ay kinonsolidate na sa isang departamento at yun po ay Migrant Workers Office. So isa lang po ang tatawagan ng ating mga OFW na kailangan ng tulong. Pwede po silang tumawag sa isang hotline directly
para itong hotline na ito magbibigay sa kanilang rescue in case of an emergency, or they can call their relatives here in the Philippines, and the relatives will get in touch to that hotline. Unlike before, tatawag ka ng POA, tawag ka ng OWA, OMWA, maraming tinatawagan. Now, with the creation of Department of Migrant Workers, isa lang po pwedeng tawagan, yun nga po yung hotline, or if you prefer, sa Migrant Workers Office. And isa pa nga po, yung nabanggit po ni Senator Cayetano na yung mga OFWs natin napapagod, I've heard stories na 3-story building, 3-story building, and 5 family ang nakatira doon sa 3-story building, at isang OFW lang po ang nagtatrabaho. Just imagine, kung dito nga po, in my case, halimbawa, meron po akong 5 kasambahay, at 2-story lang po yung tinitirang kong bahay, napapagod na po yung mga kasambahay, tinutulungan pa po namin. Yung pa kaya, 3-story building, 5 family, at isang OFW lamang po nagtatrabaho. Pag nagreklamo po, nasasaktan, nabubugbog, at hindi pinapasweldohan, at yung sinasabing ginugutom, tutupo yan, hindi po pinapakain. Kung pinapakain man, panis-panis po. Kaya kadalasan yung OFWs po natin, pag meron pong kapitbahay na mabait at meron Pilipino na swerte, ang kanyang amoy mabait, nabibigyan po ng pagkain na parang hayop na tinutubungan po sa Bisaya na para makakain lang siya. So ganun po talaga kay katindi yung mga sitwasyon na sinasapit po ng ating tinatawag na mga bayani. Tinatawag natin sila mga bayani, pero ang turing natin sa kanila, hindi mga bayani, pinapabayaan natin sila na para mga basahan. But this time, under my watch, bilang committee chairman, isa sa pwede nating tawagin talaga na bayani ng mga OFW. Kasi ang laki ng naitutulong nila no, sa mga palitan, di ba? Sila ang nagbibigay dyan. Bayani ng Pilipinas, mga OFW. Isa sila sa bayani ng Pilipinas. Kasi pinapabayaan lang nila pag humingi ng tulong, parang wala lang, di ba? ng migrant work. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po, dito po nagtatapos ang ating reaction video dito kay Pinas News Insider. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Yeah, peace out.